Matapos tayong iligtas ng Diyos, tayo kanyang inihiwalay at inilagay sa kabanalan. Tayo inilagay ng Diyos sa kanyang paggawa. Kaya naman tayong lahat ay naririto. Dalawang bagay ang binigyan diin ni Santiago sa kanyang sulat sa mga mananampalataya. Una ay ang pananampalataya. Pangalawa ay ang mabubuting gawa. Dalawang bagay na kanyang patuloy na binibigyan diin at patuloy po nating matutunghayan sa kabuuan ng kanyang liham. Ano ang pananampalataya at ano ang mabuting gawa? Dalawang magkaibang bagay, ngunit magkaugnay na bagay. Hindi po sila pareho, pero hindi po natin sila pwedeng paghiwalayin. Ang pananampalataya at mabuting gawa ay mga bagay na inaasahan sa atin sa ating paglakad sa sanlibutan ito bilang mga mananampalataya. Ito ay bahagi ng ating sanctification, faith and good works. Kaya naman sa ating pagtahak sa sanlibutan ito, sa mundong ito, makikita natin ang kahalagahan ng mga salitang ito, ng mga bagay na ito sa ating buhay. Tayo'y nililinis ng Diyos, tayo'y pinapambanal, pinagiging banal, at mahalaga na ang mga bagay na ito ay patuloy na makapangyari sa ating mga buhay. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya naman, dito ay patuloy na ipinapaliwanag ni Santiago ang mga bagay na ito sa mga mananampalataya. Noong isang linggo ay binigyan din natin ang mga bagay na makikita dapat sa ating pananampalataya. Naririto tayo sa mundong to, tayo inihiwalay ng Diyos at ang layunin ng ating Ama ay para tayo palaguin sa ating pananampalataya. At ang isang bagay na natunghayan natin noong isang linggo ay ang pagkakaloob sa atin ng Diyos o ang niloloob ng Diyos na tanggapin natin ang mga pagsubok nating kinakaharap sa araw-araw nating pamumuhay. Sinasabi ni Santiago na ang mga pagsubok na ito ay ipinagkakaloob, ay hinahayaan ng Diyos na maranasan natin upang patuloy na subukin o patuloy na palakasin ang ating mga pananampalataya. Napakahalaga na nauunawa natin ang mga bagay na ito na ang pagsubok ay kailangan tanggapin natin ng may pasasalamat. Imbis na tayo magreklamo, magpasalamat tayo na kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok na ito, ibig sabihin lamang niyan na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga pananampalataya. At ito ang patutuo ng pangako ng Diyos na kung tayo dumaraan sa pagsubok, mahalaga na tayo tumawag sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya. Manalangin sa ating Diyos, manalangin sa ating Ama, upang pagkalooban niya tayo ng karunungan, upang patuloy po nating ma-i-apply ang Kanyang mga salita sa lahat ng ating pinagdaraanan. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos ang patuloy na nagpapalakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ng mga pagsubok na nasa ating harapan. Kaya naman napakahalaga ng pagkaunawa natin patungkol sa mga pagsubok na dumaraan sa ating mga buhay, na patuloy na dumarating at hindi po yan matatapos, paraan ng Diyos para palaguin ang ating mga pananampalataya. Mga kapatid, ang isang napakahalagang tanong sa ating buhay, pananampalataya bilang mga Kristiyano, ay tunay nga ba o totoo ang pananampalatayang meron tayo? Sapagkat sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay,
doon natin nauunawaan kung ang pananampalataya niyang yan ay tunay o hindi tunay na pananampalataya. At sa ating teksto ngayon, sa pagpapatuloy at sa kabuuan ng chapter 1, ay bibigyan din muli ni Santiago ang mga bagay nito sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Babasahin ko po sa wikang Tagalog ang teksto natin sa umagang ito at buksan niyo po ang inyong mga Biblia mula sa talata 11, unang sa Santiago 1, talata 11 hanggat talata 27. At ganito ang sinasabi: Mga kapatid kong minamahal, unawain niyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit ang hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung ang inakala ninyo man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama, ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Tayo po'y manalangin. Sabi po ng iyong mga salita, kayong aming Diyos, and we are your people. Salamat po sa pribilehiyong iyan, aming Panginoon, na kami makalapit sa inyong harapan sa kabila ng aming karumihan dahil sa katwirang pinagkaloob sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, aming Diyos, kapagkat nakakatawag po kami sa inyo, naiiyak po namin sa inyo ang lahat ng aming mga problema. Lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, ay nasasabi po namin sa inyo. At alam po namin ang lahat ng iyon ay pinagkakaloob mo po sa amin at hindi kayo nagpapabaya. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong pagsama sa aming kalagitnaan. Nawa po, amin Diyos, matanggap po namin ang iyong pagpapala sa mga katotohanan ng iyong mga salitang ipapahayag. Buksan mo po ang aming mga isipan, buksan mo po ang aming mga puso. Makita po namin ang mga bagay na iyong iahayag. Patuloy po namin itong matanggap at magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Pagdating sa kalagtasan, ang tanging nating kailangan ay pananampalataya lamang. Pagdating sa ating pagiging banal o yung tinatawag po nating sanctification, nandoon ang pananampalataya at nandoon din ang gawa. Ang gawa ay bunga ng tunay na pananampalataya. Kailangan gumawa tayo para mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Dalawang mark na napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Ang pananampalataya at ang mabuting gawa.
At kapag sinabi nating pananampalataya at mabuting gawa, yun yung ating topic ngayon, the proper religion. Sa ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano, malimit ay nandoon tayo sa kaisipan na ngayon, hindi mahalaga ang relihiyon. Ang mahalaga ay relasyon. Sabi ng marami, at higit sa lahat ng mga mananampalataya ngayon, Christianity is a relationship and not a religion. Hindi ito relihiyon, ito ay pakikipagrelasyon kay Kristo. Kaya naman, malimit, ako, katulad ko, nung ako'y bago pa lang mananampalataya, palagi kong pinagkikiitan. Hindi ako maliligtas sa relihiyon. Maliligtas ako sa relihiyon, sa relasyon ko sa Panginoong Kristo, at yun naman ay tama, hindi po ba? Ngunit, sa kaisipan gano'n, nababaliwala sa atin na ang relihiyon ay mahalagang sangkap sa ating paghakbang bilang mga mananampalataya. Malimit, inihiwalay po natin yung ating pananampalataya sa ating, inihiwalay po natin yung pananampalatayang Kristiyano na sinasabi na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi isang relihiyon. Pero iniisip ko lamang, ano kaya ang pwede nating itawag sa Kristyanismo? Diba? Iyon ay isa ring belief system o matatawag nating isang relihiyon. Ngunit kapag inisip natin, o na ang Christianity ay isang relationship at hindi isang reliyon, inihiwalay natin ito. Ano po? Sa iba. Ibig sabihin, isineseparate natin mismo yung ating sarili sa ibang mga mananampalataya o sa ibang tao sa sanlibutan ito. Sa ating pagkaunawa, ito ay isang bagay na inimbento ng tao, ang reliyon, para gawing daan upang tayo ay makagawa para sa ating kaligtasan. Kaya naman, kapag tinitingnan nating mabuti, ano nga ba ang relihiyon? Ayaw nating isama yung ating sarili o iugna yung ating sarili sa pagiging reliyoso. Kapag sinabing ikaw ay reliyoso, ikay isang pariseo, yung kaagad ang unang pumapasok sa ating isipan. Kapag pariseo, yun yung mga taong panay lamang ritual, panay lamang self-righteous, panay pagpapakita o pagpapaimbabaw, at wala po yung ating sinasabing pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Soro. Kaya ayaw nating ilalagay yung ating sarili na tayo mga reliyoso kung hindi palagi natin pinagkikiitan yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang kahalagahan ng pakikipagrelasyon sa Panginoon, ito ang tunay na nagbubunga ng ating kaligtasan. Tama po tayo na ang personal relationship with Christ will result salvation. Pero ang tunay na pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesukristo ay nagbubunga ng tunay na relihiyon. At kapag sinabi nating tunay na relihiyon, ito ay nagdudulot sa atin upang maglingkod sa ating mga kapwa. Isang bagay na nakikita natin isang bagay na mahalaga na nauunawaan natin. Bilang mga mananampalataya, tayo dapat maglingkod sa iba. Tayo'y tinawag para maglingkod sa ating kapwa. Kaya naman, ito ang binigyan diin ni Santiago sa kanyang teksto sa atin sa umagang ito. 3 bagay ang dapat nating maunawaan patungkol sa pure religion. Sabi niya sa verse 26 hanggang 27, una ay bridling of the tongue. Dapat marunong magpigil sa kanyang dila. Pangalawa, care for widows and orphans. Pagiging matulungin sa mga nangangailangan.
lalo na doon sa mga kapatiran, kung ating titingnan sa ating panahon ngayon. At pangatlo, na napakahalaga, keeping oneself unstained from the world. Dapat ang isang mananampalataya sa kanyang relihiyon ay inihiwalay ang kanyang sarili mula sa korupsyon ng sanlibutan. So sa tatlong bagay na ito na pinagkaloob sa atin ni Santiago sa umagang ito, kung ano ang pure religion, ito ang nagsasaad ng Kristiyano ay kinakailangang makitaan ng mabubuting gawa. Sabi nga kanina, ang mabubuting gawa ay resulta ng ating kaligtasan. Kung tayo ay may pagdanasang gumawa ng mabubuting gawa at ang iyan ay makasunod sa kalooban ng Diyos, tunay nga na masasabi natin na ang kaligtasang aking pinangahawakan ay tunay na kaloob ng Diyos sa akin, sapagkat ito'y kinakikitaan ng mabuting gawa. Sa chapter 2, makikita natin ang lalong pagpapaliwanag ni Santiago sa mga bagay na ito. Tandaan po natin, noong mga panahon na yon, noong ito'y sinulat ni Santiago, ang mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng rehiyon noong mga panahon na yon ay nagdaranas ng matinding pag-uusig. Kaya naman, napakahalaga na sa kanilang pagharap sa mga pag-uusig na ito, palaging na-challenge yung kanilang patience, no po. Kaya nga, sa unang-una, paano nilang i-handle ang mga sitwasyon na katulad nito? Na yung pag-uusig ay kabi-kabila. Bilang mga mananampalataya, paano nilang haharapin ang mga pag-uusig na ito na dumaraan sa kanilang buhay? Kaya nga sabi niya sa verse 19 to 20, kailangan ang Kristiyano ay hindi dapat nagagalit ng mabilis. Huwag agad magagalit. Sabi niya, maging alisto kayo sa pagkinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Christian must slow to anger sa kanilang pagharap sa lahat ng mga sitwasyon nilang pinagdaraanan sa kanilang buhay. Araw-araw sa pag-isip pa lang natin sa umaga, napakarami ng pagsubok, napakarami ng problema ang ating kinakaharap. Hindi na mabilang sunod-sunod. Ang tanong, bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, paano natin haharapin ang mga bagay na ito? Samantalang ang mga pagsubok na yan ay patuloy na akala mong nanunukso, no po? Makita natin kabi-kabila, sunod-sunod. Bilang mananampalataya, paano natin haharapin ang mga pagsubok na ito? Kaya nga, yung bridling of the tongue ay kanyang pinaalala sa atin. Sapagkat oras na tayo mapuno, oras na tayo hindi na tayo makaagapay sa mga pagsubok na nasa ating harapan, doon na nagsisimulang uminit ang ating mga ulo. Wala pong exemption, Kristiyano o hindi, iinit at iinit ang ating mga ulo. At pagdating doon, makakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Kaya ito ang paalala ni Santiago sa mga mananampalataya. Dapat nauunawaan niyo kung sino kayo. Kaya nga sa kanyang panguna, sinasabi niya na ang pagsubok dapat natin tanggapin ng may pasasalamat. Ano po? Hindi dapat natin nirereklamo ang pagsubok na yan sa ating mga buhay. Kaya naman itong sinasabi rito, hindi dapat tayo magalit. Hindi dapat ito magbunga, yung mga pagsubok na ito, hindi dapat magbunga ng ating pagiging magagalitin. Dapat nating maunawaan ang pagsubok na yan ay kaloob sa atin ng Diyos at iyan ay mga bagay na yan ay pinagkakaloob para mapalakas ang ating pananampalataya at hindi maging daan upang ilabas natin ang mga pangit na
pag-uugali sa ating mga sarili. Alam nyo, ang mga salita kapag sinabi mo na, hindi mo na mababawi. At kapag ang tao ay galit, kung ano ang gusto niyang lumabas sa kanyang bibig, walang pigil. Ano po? Tama po ba? Magsasalita ka at magsasalita ng mga bagay na hindi maganda, nakakapagbaba ng tao na nakakarinig sa iyong mga harapan. The anger of man does not produce the righteousness that God requires. Tayo po'y inutusan ng Diyos. Ano yung ating greatest commandments? Umibig. Hindi po ba? Umibig sa Diyos una sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. So kung ang utos sa atin ay umibig at ang gagawin natin ay mamuhi, hindi po ba, hindi ito nakakapag-produce ng righteousness sa atin? Tama po ba? Kaya totoo ang sinasabi ni Santiago na ang pagiging magagalitin at pagsasalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya ay pag ginawa natin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Authentic faith seeks to please God in all things. Yung merong mga tunay na pananampalataya, wala pong layunin siya sa kanyang buhay kung hindi mapapurihan ang Diyos. Ma-please ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya naman napakahalaga na tayo dapat understanding sa lahat na nangyayari sa ating mga buhay. Nauunawaan natin. Kaya kung nauunawaan natin ang mga pagsubok na tayo dumarating, patuloy dumarating, at tayo magalak, ang sabi ni Santiago, dapat nauunawaan din natin yung mga tao na nagiging minsan sanhi ng mga pagsubok na ito. Hindi po ba? Wag po tayong basta magagalit. Lahat ng yan ay dumarating at yan ay niloob ng Diyos na mapa sa atin upang patuloy na palawigin ang ating pananampalataya. Kaya nakakapag-produce po ito ng patience sa ating lahat. Pangalawa, Christians must receive implanted word with meekness. Kailangan, ang sabi ni Santiago, pakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong mga puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ay makapagliligtas sa inyo. Kapag sinabi po nating implanted word, tatandaan natin kung ano yung ibinigay ng Hebrews 8, di ba? When God regenerates us, He writes the law on our hearts, thereby enabling us to obey Him. Noong tayo naging mananampalataya, ang sabi, ang utos ng Diyos ay inilagay na o isinulat na mismo sa ating mga puso. Wala na po yung kautusan, hindi po ba? Ngunit hindi nangangahulugan na totally ang kautusan ay wala na sa ating buhay. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, itong kautusan na ito ay nakatatak na sa ating mga puso. Ibig sabihin, ang kautusang ito ang magdudulot upang tayo makusunod sa Diyos. Kaya lamang, yung presensya ng kasalanan ay patuloy pa ring nasa atin. No po? Kaya naman, every time na tayo humaharap sa lahat ng pagsubok, minsan nagdadalawang isip tayo. Susunod ba ako sa Diyos o hindi ako susunod sa Diyos? Dahil naroroon pa rin ang kasalanan. Kaya naman, inuutusan tayo ng Biblia o ine-encourage tayo ng Bible na salita ng Diyos na patuloy na hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Patuloy tayong mga manalangin. Sapagkat sa paggawa ng mga bagay na ito, doon lamang tayo makakasunod sa ating Diyos. Mga kapatid, hindi po tayo pwedeng mabuhay ng malayo sa ating Panginoon. Nang wala ang Diyos. Kaya nga tayo inihiwalay ng Diyos mula sa sanlibutan para siya makagawa sa atin. Kaya naman mahalaga na tayong lahat ay patuloy na hanapin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil minsan,
kapag tayo naroroon sa pagkakasala, parang hindi natin nararamdaman ng Diyos. Kaya nga ang term na ginagamit, we always seek God in our hearts. Palagi natin siyang hahanapin. At paano natin siyang hahanapin? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ang sabi niya nga kanina, kapag kailangan natin ng karunungan, humingi tayo sa Diyos. Di ba? Yun ang sabi doon sa unang bungad ng pananalita. Patuloy tayong humingi ng karunungan sa Kanya. The continuous practice of repentance and turning from sin must mark the Christian's life. Ang ating buhay ay buhay pagsisisi at paglayo sa kasalanan. Dalawang bagay. Kapag tayo nagsisisi, tumatalikod tayo sa kasalanan at lumalapit tayo sa Diyos. Inihiwalay natin ang ating sarili sa lahat ng mga kasalanan. Ginagawa natin na iniuutos ng Diyos na layuan nyo ang kasalanan. Kaya naman, iyan ay marka ng ating buhay Kristiyano. Walang Kristiyanong nabubuhay sa kasalanan. Kapag sinabi nating tayo mga relihiyoso, nakikitaan tayo na ang buhay natin ay nakahiwalay sa sanlibutan. Hindi kailanman tayo nabubuhay na pinagsasama natin ang pagiging makadiyos at ang buhay sanlibutan. Hindi po pwede natin pagsamahin yung mga bagay na yun. Kaya nga tayo inihiwalay sa sanlibutan. Paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Patuloy nating i-practice yung repentance sa ating buhay. Pag sinabi pong repent, dire-diretso po yun. Na hindi po ba? Hanggang sa mamatay tayo sa mundong ito, hanggang umalis tayo sa mundong ito, ang kasalanan ay hindi mapapawi sa atin. Patuloy at patuloy tayo makakagawa ng kasalanan. Kaya naman ang pagsisisi ay patuloy din dapat nating ginagawa at ine-exercise bilang mga mananampalataya. Hanggang dumating tayo roon sa glorification, ibig sabihin, wala na tayo sa mundong ito, lahat doon lamang natin masasabi na tayo wala na ngang, yung presensya ng kasalanan na wala na nga sa atin. Pangatlo, Christian must be doers of the word. Sabi ng verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung iti pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umaalis at kinalilimutan ng kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik ay nagpapatuloy sa pagsunod ng kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Kaya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Doon sa mga mananampalataya na gustong makasunod sa Diyos, na hindi lamang nakikinig ng Diyos, kung hindi lamang nakikinig ng mga salita, kundi kanyang patuloy na sinasagawa ang lahat ng kanyang naririnig, sila yung merong pagpapala. Ano yung pagpapala? Sabi, kautusang ganap na pagpapalaya. Nakakalaya sila mula sa mga trahedyang dinudulot ng mga kasalanan sa kanilang buhay. Tandaan natin mga kapatid, tayo patuloy na nakakakomit ng kasalanan. At sa ating pagpagawa ng kasalanan, lahat ng iyan ay may consequence. Ano po? Kapag may ginawa kang kasalanan, lahat po yan ay nagbubunga ng mga consequences sa ating mga buhay. Kaya naman, napakahalaga na ang bawat kasalanan sa ating buhay ay unti-unting nating napagtatagumpayan. Sapagkat habang unti-unti natin ito napagtatagumpayan, unti-unti tayo napapalaya sa mga trahedyang dulot ng mga kasalanan ito. Kaya naman, makita natin yung genuine faith doon sa mga taong makita natin na hindi lang nag-aaral ng salita ng Diyos, pero nakita yung paggawa, nakita natin yung kabutihan na salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay napapractice niya. Ano po? Tandaan natin, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin, mga kapatid.
Narinig niyo na ba yon? Na tanging salita ng Diyos ang nakapaglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya naman, sabi ko nga kanina sa aming Sunday school, kapag ang salita ay nandito lamang at hindi natin pinractice, knowledge lang yon, karunungan. Hindi nangyayari ang layunin ng Diyos. Sapagkat ang layunin ng Diyos, kaya ibinibigay sa atin ng mga salita, kaya ang salita niya ay available para sa atin, ay para tulungan tayong malinis sa ating mga karumihan. So kapag ang mga bagay na ating natututunan ay doon lamang sa ating isipan at hindi natin ito ine-apply, hindi natin ginagawa, hindi tayo nalilinis sa ating mga kasalanan. Yun ang pangunahing layunin ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo sumusunod, nakikinig lamang, sabi nga, para ka lang isang taong humarap sa salamin at pagkatapos makita mo yung itsura, ay nalilimutan mo na rin. Ang ibig lang sabihin, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, at wala na. Ang tunay na mga mananampalataya ay yung nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Matapos niyang marinig, kanyang isasagawa ito. Ang pagiging masunurin ang nagpapatunay na yung implanted word o yung salita ng Diyos ay tunay ngang nakatatak sa ating mga puso. Sapagkat automatic, sinusunod niya ang kautusan. Hindi na naman tayo mga mananampalataya katulad noong Old Testament na lahat nandiyan ng kautusan. Na kailangan sundin mo to, sundin mo yan, sundin mo kasi nakasulat. Nakasulat. Pero ngayon, ang kautusan na yan ay nasa puso na natin. Doon na isinulat ng Diyos. Kaya inaasahan ng Diyos, sa lahat ng bagay na ating ginagawa, sinusunod natin ang kanyang kalooban. The evidence of new birth is the possession of faith, which is evidenced by the profession of good works. Pangalawang napakahalaga, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa bilang mga mananampalataya. Matutunghayan nga natin sa chapter 2, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kanyang pinagigiitan. Sapagkat napakahalaga na ang pananampalataya ay kinakikitaan ng mabubuting gawa. Sinasabi nating tayo nananampalataya, ang tanong, sumusunod nga ba tayo sa Diyos? Sabi ko nga, a proper religion ay kombinasyon ng pananampalataya at mabuting gawa. Iniligtas tayo hindi ng mabuting gawa, kundi ng pananampalataya. Pero nung tayo na andito na, nung na-establish na ang ating pagiging mananampalataya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, inaasahan ang mabuting gawa. Sapagkat ang tunay na nananampalataya ay kinakikitaan ng mabuting gawa. Kaya naman yung mga bagay, ano ang sinasabi, anong mabuting gawa na kailangan nating maipakita? Yung ating pagkikare sa ating kapwa. Sabi nga ng Panginoon, kaya nga inilagay yan sa iyong tabi para maipakita mo yung pag-ibig mo sa akin. Hindi tamang isipin na ako iniibig mo, pero yung mga taong nasa tabi mo, hindi mo naman ginagawa ng maganda. Di ba? May pakikita natin ang tunay nating relasyon at pag-ibig sa Diyos kung ginagawa natin ang mga bagay kung tayo naglilingkod at umiibig sa ating mga kapwa. Ano ang gawin natin sa ating kapwa? Ginagawa natin sa Diyos. At yun ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ang panghuli, Christians must exercise undefiled religion. Kung inakala ni Numa na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging reliyoso. Ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan
at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. 3 bagay. Tayo bahagi ng Kristyanismo, tayo bahagi ng pamilya ng Diyos. Unang-una, paano natin kinokontrol ang ating pananalita? Diba? Kung ano ang sinasabi natin, yun ang laman ng ating puso. Bilang mga mananampalataya, paano natin ginagamit ang ating dila? At paano natin ito sinasabi o sinasalita sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Kaya ba natin kontrolin ang ating dila? So, number 1 yun. Pangalawa, concern ba tayo sa ating kapwa? May pakailan ba tayo doon sa ating mga kapatid? Kinakikitaan ba tayo ng care o ng love sa ating mga kapatiran? Napakahalaga. Kung hindi tayo kinakikitaan ng ganoong ugali sa loob ng church, lalong malayo nakakitaan tayo niyan sa labas. Ano po? At pangatlo, kumusta ang inyong buhay? Ang buhay ba ninyo ay sa Diyos o katulad ng sanlibutan? 3 bagay. If we do not control what we say, allow the world to pollute us, or ignore the needy among us, we are not doers of the word and have deceived ourselves with respect to the authenticity of our faith. Hindi tunay ang ating pananampalataya kung ang mga bagay na yon ay patuloy na namamayani sa ating mga buhay. Kung ang bibig mo ay sadyang matabil hanggang ngayon, kung wala kang pakialam sa mga taong nasa paligid mo, lalo na sa iyong kapatiran, at patuloy ka pa rin namumuhay sa sanlibutan, hindi totoo ang pananampalatayang meron tayo. Akala lamang natin totoo. Kaya napakahalaga. Dapat natin tingnan, tayo narito sa tahanan ng Diyos at ito yung tamang relihiyon, tamang mga bagay na dapat nating ginagawa bilang mga anak ng Diyos, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano natin isinasabuhay ang ating paniniwala at sinasampalatayanan. Yun yung religion di ba? Paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya? Mga bagay na madaling unawain, nawa ay sumunod tayo sa Diyos at alisin natin sa ating buhay yung mga bagay na ito. Kaya nga ang tanong sa atin, yung ating mga relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, does your relationship with Jesus impact others? Nakaka-apekto ba to sa iba? Di ba? Yung ating bang mga pagsasalita, nakaka-edify ba ng ibang mga mananampalataya? Tanungin natin ang ating sarili. Kung mga bagay na ito ay meron tayo, tunay nga na ang pananampalataya ay hindi tunay na nasa sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa mga bagay na inilahad mo po sa amin. Bilang mga mananampalataya, isa pong bagay na dapat po naming maunawaan na kami tinawag mo para gawin ang mabubuting bagay na kaloob mo po sa amin. Upang sa aming paggawa, maluwalhati po kayo. Makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Amin Diyos, bagamat hindi po namin lubos na isasagawa ang mga bagay na ito, patuloy po kaming humihingi ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na matapos po naming marinig ang mga salitang aming narinig, patuloy po namin itong masunod at may sagawa sa aming mga buhay.
Alam po namin, Panginoon, na kapag kayo nagsasalita sa amin, ito po'y nagpapaalala sa amin na kung ano ang dapat namin gawin. Kaya naman, patuloy po nawa na mga salita mo'y patuloy naming maalala. Patuloy na tumimo sa aming mga puso. Patuloy na magpalakas sa aming mga pananampalataya. Tulungan mo po kami, sapagkat kung wala po kayo, wala po kami talagang magagawa. Amin Diyos, sa pagkakataong ito, patuloy po naming hinihingi ang iyong habag sa aming lahat. Kami mga makasalanang mga mananampalataya, na dahil lamang sa habag at biyaya mo, kami nakapagpapatuloy. Patuloy mong ibaba kami, Panginoon, sa aming mga kinalalagyan. At patuloy po kaming manangan sa inyo. Lahat po ng ito ay patuloy po naming matanggap at patuloy po namin may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.